إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin pong purihin, pasalamatan, dakilain, luwalhatiin si Allah, ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin at wala ng iba. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pagkaloob niya sa kanyang huling sugo ang kanyang habag, pagpapala at kapayapaan. Ganon din sa mga pamilya ni Propeta Muhammad at sa lahat ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong patuloy na tinatahak ang tuwid na landas hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, nais ko pong paalalahanan ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na dumating sa inyo ang kamatayan maliban na kayo ay mga tunay na mga Muslim. Sa araw pong ito mga kapatid sa pananampalataya, ang ating khutba o sermon ay umiikot sa isa sa mga introduction o kaya mukaddima ng isang libro ng isa sa mga kilala at malaking ulama sa Islam. Ang kanyang pangalan ay si Sheikh Muhammad, anak ni Abdul Wahab. Siya ay isang kilala at maalam sa Islam, kabilang siya sa mga malalaking ulama. At marami siyang mga libro na kung saan nakarating sa atin. At ang kanyang mga libro ay punong-puno ng mga kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa usaping paniniwala. At isa sa kanyang libro na kung saan pag-aralan natin sa mga oras na ito ang mukaddima niya o introduction ng libro, ito yung tinatawag na libro, Ang Apat na Panuntunan. Sinabi ng mahal na Sheikh, nawa ay kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang libro, sinabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Ang ating butihing Sheikh ay nagsisimula sa pagsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim bilang kanyang pagsunod at ginagawa niyang modelo o pamarisan ang Quran. Dahil kung titingnan natin ang banal na Quran, halos lahat ng chapter o kaya sura sa banal na Quran, nagsisimula ito sa Bismillahirrahmanirrahim. Ganon din ang mga propeta, sugo ng Allah, kapag sila ay nagpapadala ng kanilang mga sulat bilang da'wa at iba pa, nagsisimula rin sila sa Bismillahirrahmanirrahim. Katulad ng nabanggit sa Quran, nung nagpadala ng sulat si Propeta Sulaiman alayhisalam sa reyna ng isa sa mga kaharian na matatagpuan sa Yemen, na kung saan nagsimula siya sa pagbanggit ng Bismillahirrahmanirrahim, na nangangahulugan sa ngalan ng Allah ang pinaka-mahabagin, ang pinaka-maawain. Ganon din sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nagpapadala ng sulat sa kanyang mga pinuno na pinili niya para mamuno sa mga ilang lugar, o kaya yung kanyang da'wa, ay nagsisimula rin siya sa pagsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim. Ang isang Muslim, kapag siya ay nagsisimula sa kanyang mga gawain sa pamagitan ng pagbanggit ng Bismillahirrahmanirrahim, ay magkakaroon siya ng gantimpala dito. At magkakaroon siya ng biyaya mula kay Allah sa pamagitan ng pagbanggit ng mga salitang ito.
At ganon din, tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabaraka o mabiyaya yung kanyang gawain. Kaya sa isang Muslim, nararapat sa kanya na kapag siya ay merong gagawin, magsisimula siya sa pagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim. At si Propeta Muhammad SAW, meron siyang isang hadith na ang anumang pagtitipon-tipon o pag-uusap-usap na hindi binabanggit ang pangalan ng Allah o hindi nagsisimula sa pagsasabi ng Bismillah, nawawalan ng baraka yung pagtitipon na iyon. So dito sa libro ng Sheikh, isa ito sa aral na makukuha natin, na mahalaga na umpisahan ang ating mga gawain sa pagbanggit ng Bismillahirrahmanirrahim. Pagkatapos nito mga kapatid sa pananampalataya, sinabi niya, As'alullahal Karim, Rabbal Arshil Azim. Sinundan niya ang pagbanggit ng Bismillahirrahmanirrahim. Pagkatapos nito, sinabi niya, As'alullahal Karim, Rabbal Arshil Azim. Anong ibig sabihin nun? Sinabi niya, ako ay humihingi o dalangin ko sa Allah, ang Karim. Ang Allah, ito ay pangalan ng ating dakilang tagapaglikha. Pangalan ng nag-iisang Diyos. Pero marami pa siyang ibang mga pangalan na binanggit niya sa banal na Quran at binanggit ng kanyang sugo sa mga hadith. At isa na sa pangalan na ito ay ang Al-Karim, na kung saan binanggit ng Sheikh dito sa kanyang libro. Sinabi niya, As'alullah Al-Karim. Ako ay humihingi kay Allah ang Al-Karim. So dito pa lang sa introduction na ito, malalaman natin na ang Allah, pangalan ng Diyos, at meron pa siyang ibang pangalan katulad ng Al-Karim. Ang pangalang Al-Karim na siyang pangalan ng Allah, napapaloob dito yung tinatawag nating katangiang Al-Karam. Ibig sabihin, siya yung may katangian na kapag humihingi ka sa Kanya, hindi Kanya bibiguin o kaya tutugunan niya kung ano ang hinihingi mo. So yan ay pagmamayari ng Allah yung pangalan na yan. Siya ang Al-Karim, na ibig sabihin kapag hihingi tayo sa Kanya, meron tayong kailangan sa Kanya at tinataas natin ang ating dalawang palad, dalawang kamay at humihingi sa Kanya, ibibigay niya kung ano ang ating hinihingi. So sabi ng Sheikh, ako ay humihingi sa Allah ang Al-Karim, Rabbal Arshil Azim. Pagkatapos nito, sinundan niya ng pagbanggit ng Rabbal Arshil Azim. Ibig sabihin ng salitang Rabb, Panginoon. At yung Al-Arsh, ito yung trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Arsh, ito yung trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa paniniwala ng mga Muslim, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang arsh, meron siyang trono, at siya ay nandoon sa ibabaw ng arsh. At hindi yung paniniwala natin na ang Allah ay sa lahat ng lugar, kasama natin kung saan-saan man tayo pumupunta, nandito sa mundo, kung saan-saan man, hindi. Kundi panatilihin natin yung paniniwala ng Allah na binanggit ng Propeta Muhammad SAW na siya ay nasa ibabaw ng kanyang arsh, kung paano ito nababagay sa kanyang kadakilaan. Then sabi ng autor o sumulat ng libro, Rabbal Arshil Azim. Ang arsh ay azim. Ito ay merong katangiang azim. Ang ibig sabihin ng azim, dakila. Bakit? Dahil sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamalaki sa lahat, itong trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong nabanggit na salaysay mula sa mga sahaba radiyallahu anhum na sinabi niya, binanggit niya yung hadis patungkol sa layo ng mundo doon sa unang palapag ng kalangitan, na kung saan nabanggit doon 500 years na paglalakbay. Ganun kalayo yung mundo doon sa unang palapag ng langit. At sabi niya, ang unang palapag ng langit at ikalawa, ang layo noon ay 500 years na paglalakbay. Ibig sabihin, bawat pagitan ng dalawang magkasunod na langit ay 500 years na paglalakbay. Pagkatapos nito, ang sa itaas nun ay yung kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kursi, matatawag natin dito sa mundo pag kursi upuan. Pero pag kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay lalagyan ng kanyang dalawang paa. At sabi sa hadis, ang kursi, yung upuan, kung ito ay ihalintulad o kaya ikumpara sa mundo o kaya sa 7 kalangitan, ay katulad ka ng
katulad ng isang bracelet o kaya maliit na bagay na tinapon mo sa malawak na disyerto o lupain. Ganun na lang kaliit yung mundo kung ikumpara sa kalangitan at yung mga kalangitan kung ikumpara sa kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun, sabi ng sahabi, ang arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas malaki at walang nakakaalam sa laki nito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pinaka nasa itaas, ang pinaka mabigat, ang pinaka malaki sa lahat ng nilikha ni Allah ay yung kanyang arsh o trono. Kaya sabi dito ng Sheikh, As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim. Ako ay humihingi sa Allah, ang Al-Karim at Panginoon ng dakilang trono. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa banal na Quran, Rabbul Arshil Azim, matatagpuan sa Surat At-Taubah, nang ibig sabihin, Panginoon ng dakilang trono. At sabi pa ng Allah sa ibang talata, Rabbul Arshil Karim, ang nagmamayari o kaya Panginoon ng trono na kung saan dakila at kamangha-mangha. At sabi pa ng Allah sa ibang talata, Dhul Arshil Majid, ang Allah ay nagmamayari ng dakila at kamangha-manghang trono. Pagkatapos nito mga kapatid sa pananampalataya, tingnan natin kung ano ang panalangin ng autor o sumulat ng libro para sa sino mang pinag-aaralan ang kitab niya, para sa kanyang mga estudyante. Tingnan natin kung ano yung panalangin niya. Sabi niya, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Kasi dito sa introduction, meron siyang 5 na panalangin sa bawat tao o bawat Muslim na pinag-aaralan ang librong ito, na kung saan ginawang mabiyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinakikinabangan ng napakaraming mga Muslim sa buong mundo. Sabi niya, ang unang panalangin niya para sa atin mga kapatid sa Islam ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yun yung kanyang unang panalangin. Sabi niya, nawa ay ang maging wali mo ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at kabilang buhay. Yun yung kanyang unang panalangin. Hinihingi niya sa Allah na maging wali natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ba natin kung ano ang ibig sabihin nun kapag ka ang Allah ang ating wali sa mundo at kabilang buhay? Ang ibig sabihin nun, وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَلِيَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَفَاهُ شُرُورَهُمَا. Ibig sabihin, ang sino mang tao na ang kanyang wali sa mundo at sa kabilang buhay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ang Allah para sa kanya sa lahat ng kasamaang meron sa mundo at kasamaan pagdating ng kabilang buhay. Ang anumang kaparusahan o problema o kaya sabihin natin kapinsalaan sa mundo at mga parusa sa kabilang buhay ay sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala para iligtas, ipagtanggol o kaya ingatan tayo mula sa mga bagay na ito. Ganun ang mangyayari kapag ka ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating wali. فَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَلِيَهُ فَهُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ang sino mang tao na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang wali, siya ay kabilang sa mga mu'minin. Ibig sabihin mga mananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. At sa mga nagbibigay ng tulong at proteksyon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka the best na wali, tagapangasiwa, tagataguyod, tagapagbigay ng tulong. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waliyul mu'minin, ang Allah, siya ang wali ng mga mananampalataya. Isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Propeta Yusuf alayhi salam. Si Propeta Yusuf alayhi salam o Joseph, si Propeta Yusuf alayhi salam, isa siya sa mga propeta na naging sikat o kaya kilala sa Quran dahil sa kanyang sabar, pagtitiis, pagtitimpi. Siya ay nanggaling sa lugar na Al-Iraq o kaya sa Iraq, na kung saan may nangyaring pangyayari na kung saan hindi inaasahan nangyari sa pagitan niya at sa kanang mga kapatid niya, na kung saan nagresulta ito na siya ay binenta hanggang sa nakarating siya sa lugar na Egypt. At pagdating doon, binili siya ng isa sa mga pinuno doon, hanggang sa ginawa siyang parang isang tunay na anak. Sobra-sobra yung pag-aalaga sa kanya, mataas ang pagkakilala sa kanya ng dalawang mag-asawa na iyon, hanggang sa siya ay lumaki ng lumaki, hanggang sa siya ay nakulong at marami pang mga nangyayari. Pagkatapos nun, ang resulta ng kanyang pagsasabar, pinaupo siya ng hari ng Egypt at ginawa isa sa mga
pinakamataas na posisyon binigay sa kanya. At pagkatapos noon, sabi ni Propeta Yusuf alayhisalam, mababasa natin ito sa surah Yusuf, ang sabi niya, Rabbi kad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ito yung syahid dito sa verse, sa ayah. Ang sabi ni Yusuf alayhisalam, nung nakaupo na siya sa posisyon na yon, at kinikilala siya ng mga taga-Egypt kahit hindi siya taga doon, sabi niya, Rabbi kad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Sabi niya, o aking Panginoon, ikaw ang nagbigay sa akin ng posisyon na ito. Subhanallah. Kasi bakit? Marami sa mga tao na kapag siya ay yumaman, umangat sa buhay, nakakalimutan niya kung sino yung nagbigay sa kanya ng biyaya na yon. Kung sino ang nagbigay sa kanya ng sustento o naggabay, nagbigay sa kanya ng patnubay para makuha yung kanyang posisyon o yung kanyang kayamanan. Pero si Yusuf alayhisalam, isa sa mga modelo ng mga mananampalataya, mga Muslim, pagkatapos ng nakuha niyang posisyon na yun, sabi niya, o aking Panginoon, katotohanan, ikaw ang nagbigay ng posisyon na ito sa akin. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. At isa sa kakayahan o milagro na meron kay Propeta Yusuf alayhisalam, maalam siya, magaling siya magbigay ng paliwanag sa bawat panaginip. Pero yung kanyang pagkagaling, pagkatapos nun, sabi niya, o aking Panginoon, wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. O aking Panginoon, o Allah, ikaw ang nagturo sa akin ng mga bagay na ito. Maaring may mga tao, kaya ilan sa atin, nagkaroon ng kaalaman, naging magaling, natapos niya yung kanyang kurso, nakakuha ng propesyon. Pero kailangan nating alalahanin na ang lahat ng iyan ay sa kagandahang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala, natatanggap natin yung mga bagay na iyan. Pagkatapos nun, sabi niya, Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Sabi niya, ikaw ang tagapaglikha o lumikha ng mga kalangitan at kalupaan. Anta waliyyi fid dunya, ikaw ang aking wali dito sa mundo at sa kabilang buhay. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. At nananalangin si Propeta Yusuf alayhisalam at sabi niya, o aking Panginoon, gawin mo na ako ay mamamatay na isang Muslim at ibilang mo ako sa hanay ng mga mabubuting tao. At ang mga mananampalataya, mga kapatid sa Islam, na pinili ang Allah subhanahu wa ta'ala na maging wali nila sa mundo at sa kabilang buhay, kapag sila ay malapit ng bawian ng buhay, naghihingalo na, darating sa kanila yung mga anghel at sasabihin, Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ang inyong awliya dito sa mundo at maging sa kabilang buhay. At ito ay isang magandang balita para sa isang Muslim o kaya yung taong mamamatay na Muslim. At sabi ng Sheikh sa kanyang mukaddima ng kanyang libro o kitab, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt. Pangalawa sa kanyang panalangin para sa sino mang Muslim na pinag-aaralan ang kitab, sabi niya, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt. Sabi niya, at nawa, ibilang ka ng Allah sa mga tao na kung saan mabiyaya, punong-puno ng pagpapala, saan man siya naroroon. Isa sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa banal na Quran, si Propeta Isa alayhi salam, anak ni Maryam o anak ni Maria, na kung saan nung siya nabubuhay sa mundong ito, pinupuri niya at dinadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sabi niya, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Pinupuri niya, pinapasalamatan, dinadakila ang Allah. Bakit? Kasi sabi niya, at ginawa ako ng Allah na punong-puno ng biyaya at pagpapala saan man ako naroroon. Ang isang Muslim na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay punong-puno ng baraka yung buhay niya, makikita natin na siya ay mabuting tao. Makikita natin na ang kanyang mga sinasabi ay puro kabutihan. Hindi niya kayang murahin, hindi niya kayang libakin, siraan ng puri yung kapwa niya. Yun yung taong mubarak. Yung tao na kung saan gustong-gusto siyang makasama ng kanyang kapwa, mga Muslim, yung tao na yun mubarak. Kabaliktaran ng isang tao na kung saan uupo pa lang magsialisan na yung mga kapatid niyang Muslim dahil sa sama ng kanyang ugali at sama ng kanyang mga sinasabi. So kapag sinasabi natin ang tao ay mubarak siya, mapapaloob dito yung pagiging mabuti yung kanyang buhay at maayos dito pa lang sa mundo at sa kabilang buhay. Pagkatapos nito, mga kapatid sa pananampalataya, muling nananalangin yung autor o sumulat ng kitab.
Ito yung pangatlong dua, panalangin niya para sa sino mang mga Muslim na pinag-aaralan ang kanyang kitab. Sabi niya, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, kanina ay nabanggit natin yung dalawa sa mga panalangin ng autor o sumulat ng libro para sa mga taong pinag-aaralan ang kanyang kitab. At ngayon, insyaallah ta'ala, itutuloy natin, ipaliwanag natin yung kanyang pangatlo, pang-apat at pang-limang panalangin. Tingnan natin kung kinakailangan ba talaga natin itong mga bagay na ito, o kung gaano kahalaga itong mga bagay na ito sa buhay ng isang Muslim. Pangatlo sa dua niya, sabi niya, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Sabi niya, at nawa ay ibilang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa grupo ng mga tao na kapag sila ay binigyan ng biyaya o nakatanggap ng biyaya ng ni'ma sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapasalamat sila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpapasalamat sa biyaya, kabilang siya sa gawaing mabuti, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang siya sa gawain na kung saan binibigyan ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang merong katangiang pagpapasalamat o syukur. At ang Allah subhanahu wa ta'ala nangako sa kanyang mga alipin, ang sino mang nagpapasalamat sa Allah sa mga biyayang natatanggap niya, ay dadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdadagdag, minsan, hindi lang yung mismong particular na biyaya ay dumadami. Minsan ay matatawag ding pagdadagdag ng biyaya kapag nakatanggap tayo ng iba pang mga biyaya maliban doon sa biyaya na meron tayo. At pang-apat na dua ng autor o ng muallif ng kitab, wa idza ibtuliya sabar, at nawa ibilang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kapag merong dumarating sa kanila na pagsubok ay nagsasabar sila. Sino ba sa atin ang hindi sinusubukan? Dahil mismong mga propeta, mga sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sobrang napakarami at napakatindi ng pagsubok na dumating sa buhay nila. Ito ay normal sa isang tao, sa isang alipin ng Allah na sinusubukan dito sa mundo. At ang pagsubok na yan, kapag ka ang tao ay nagpadala at hindi siya nagtiis, hindi siya nagsabar, ay kaparusahan ang nasa likod ng pagsubok na iyan. Pero kung ang isang Muslim ay nagtitiis, nagsasabar, ang nasa likod ng pagsubok na iyan, yung bala ay isang reward, kabutihan, at Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala, paraiso pagdating ng kabilang buhay. Panglima, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wa idza adnaba istaghfar, at nawa ay ibilang ka ng Allah sa mga tao na kung saan kapag sila ay nagkasala, nakagawa ng kasalanan, ay humihingi ng tawad, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nabanggit ng autor itong tatlong bagay na ito? Dahil yung 24 hours na oras ng isang Muslim, araw-araw, ay umiikot lang sa tatlo na ito. May araw na nakakatanggap ng biyaya. May araw hindi biyaya yung dumating kundi pagsubok. May araw naman na kung saan siya ay nagkasala. Umiikot dito yung buhay ng isang Muslim hanggang sa bawian siya ng buhay o dumating sa kanya ang kamatayan. Ang ating katawan, yung sarili nating pagnanasa, kapag ka merong biyaya, mabilis siyang makalimot kung sino yung nagbigay ng biyaya. At yun ay nagtutulak sa tao para mapahamak. O kaya sabihin natin para lalong lumayo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ka merong pagsubok, ang gustong-gustong gawin ng ating katawan, magreklamo, sisihin ang Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. At marami siyang ginagawa na hindi karapat-dapat gawin ng isang Muslim. At kapag siya ay nagkasala, ang gustong gawin ng sarili ng tao, katawan ng tao, yung pagnanasa ng tao, ayaw niyang magbalik loob. Agad-agad sasabihin niya, nahihiya ako. Hindi ba natin alam ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binuksan sa atin yung kapatawaran? Ang dapat lang natin gawin ay humingi ng tawad, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang hadith. Sabi niya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na kamangha-mangha, nakakabilib yung sitwasyon ng isang taong mananampalataya. Bakit? Dahil lahat ng sitwasyon niya, puro kabutihan para sa kanya.
Bakit? Kapag siya ay nakatanggap o tinamaan ng bagay na nagpapasaya sa kanya, siya ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay kabutihan para sa kanya. At kapag ang dumarating naman sa kanya ay mga bagay na nagpapalungkot, nagiging problema, nagpapabigat sa kanya, siya ay nagsasabar. Katulad ng mga pagsubok. At ang pagsasabar, iyon ay kabutihan para sa kanya. At hindi natin matatagpuan ang ganyang sitwasyon maliban sa isang taong mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang libro na ito ay napakaliit. Pero dito pa lang sa introduction mukaddima, napakarami ng aral na dapat na matutunan ng isang mananampalatayang Muslim. At kapag tinapos nating basahin, pag-aralan ang librong ito, naglalaman ang librong ito ng mga kaalaman na makakatulong sa isang Muslim para makalayo at makaiwas sa isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. Yun ang tinatawag na shirk. Kasi ang librong ito ay naglalaman ng 4 na panuntunan na kung saan kapag kadala-dala ng isang Muslim ang 4 na ito, makakatulong sa kanya para malaman ang shirk, yung gawaing pagtatambal, at malayuan ang mga bagay na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga narinig sa khutbah sa araw na ito ay puro paala-ala o kaya sabihin nating payo. At ito ay makakatulong ng malaki sa atin bilang mga mananampalataya.